Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Grupo ni Escudero, bueneltahan, delaying tactics, garapalan na. BP Sara, puro intriga, wala namang ebidensya. At grupong Duterte, tuluyan ng pinalayas matapos panindigan ng grupo ni Escudero na ang nagpapatagal sa pag-usad ng impeachment ay ang prosecution panel at ang mismong Kamara dahil daw hindi sila sumusunod sa kautusan ng impeachment court sa pangunguna ni Escudero, bagay na inalmahan ng mga prosecutor at ng karamihan nating kababayan. Samantala, nilantad ang kasinungalingan ng ating vice-presidente sa usapin ng kanyang impeachment na pilit pinagtatakpan ng kanyang mga alipores sa Senado. At grupong Duterte, tuluyan ng ang pinalayas mga kaibigan. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Imbes na mambatikos, ituon na lang daw sana ng House Prosecutors ang kanilang lakas sa paghahanda para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte at pagsusumite ng mga hinihingi ng korte. Yan ang mensahe sa kanila ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Aniya, wala pa rin daw kasing binibigay ang prosekusyon na attestation para patunayang wala silang nilabag sa konstitusyon kaugnay sa impeachment case. Gayon din ang notice of appearance ng prosecutors. Kaya giit ni Tonggol, ang prosekusyon daw ang nagpapatagal ng proseso. So it seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And doon pa lamang po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pag-criticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So sabi niya po formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. At magpatuloy na yung pinagdarasal nila na presentation ng evidence. Nanindigan naman ng Kamara na handang humarap ang prosecution panel at ilabas ang kanilang mga ebidensya. Sa ngayon, ayon kay Tonggol, mukhang ang susunod na ihahain ng depensa sa susunod na linggo ay motion to dismiss. Oras na maihain ito, inaasahang sasagutin ito ng prosekusyon hanggang June 30. Inaasahan din na yung attestation na hinihingi ng impeachment court ay mapal na rin sa loob ng 19th Congress o hanggang June 30. Malinaw mga kaibigan na yung naratibo dito na pinapakalat nila. Sinasabi nila na ang lahat ng ito kaya nadidelay itong mga prosecution team, diba? Sa pangunguna syempre nila Kong Luistro, nila Kong Akop, Kong Chua, diba? Sila daw yung talagang nagdidelay nito dahil hindi daw sila marunong sumunod sa mga kautusan, diba? Ng impeachment court sa pangunguna ni Escudero. Samantalang mga kaibigan, 4 na buwan na hinawakan niya ni Escudero. Oh, 'di ba? Tapos bandang huli binalik lang. Tapos ngayon minamadali. Alam niyo mga kaibigan kung bakit ayaw munang sumagot itong Kamara? Eto mga kaibigan yung sagot ni Attorney Bukoy. Maliliwanagan kayo. Hindi po ito magiging cause ng delay sapagkat kahit mag-comply kami doon sa una nilang requirement, hindi pa rin kami makakomply doon sa second requirement dahil hindi pa nga nako-convene yung 20th Congress eh. Hindi naman pwede mag-comply doon yung 19th Congress sapagkat ang 19th Congress ang nag-approve ng articles of impeachment at nag-transmit ng articles of impeachment. So, ang ginawa ho ng House on the last day of their session, nagpass sila ng resolution in compliance with the certification, yung first requirement. Subalit, yung second requirement, yun ho ay ang magko-comply noon ay ang 20th Congress. So, wala hong delay na hindi kami ang cause ng delay. Yung kanilang order, yung resolution nila requiring the submission of these two, ang cause of delay because we cannot comply with the second. Wala pa ho yung 20th Congress eh.
Una pa lang yan mga kaibigan sa napakaraming kasagutan dito ni Attorney Bukoy kung bakit hindi sila yung nagkukos ng delay. Dahil ito pa lang mga kaibigan alam na natin mga kaibigan yung pinatagal ni Escudero, yung hindi siya naniniwala sa fourth with na yan. Kaya nga hinawakan niya yung bola ng 4 na buwan Tapos na magsisimula, ibinalik yung bola sa kamera. Tapos ngayon mga kaibigan, may utos siya na kailangan sumunod. Eto na nga yun mga kaibigan. Yung pangalawa na kautosan doon, kailangan mo munang kumuha ng sagot sa 20th Congress kung saan nasa 19 pa lang tayo mga kaibigan. So ibig sabihin, yung tanong niya na kung gusto pa ba ng 20th Congress na ituloy itong trial kung sakaling hindi matapos ng 19, gusto ba na ituloy ng 20th Congress? So malalaman pa yun mga kaibigan, mga July na yan. Hindi ba pang di-delay yun? Kanino ba galing yung kautosan na yan? Di kay Escudero? Di ba mga kaibigan? Ay nako talaga. Pupunahin ko lang po, yun ang utos doon sa order, hindi ho directed to the prosecution panel. Ito po ay directed to the House of Representatives. Ang inuutusan ng impeachment court ay ang House of Representatives. Isa pa yan mga kaibigan. Kung maalala ninyo, laging sinasabi ni Escudero na kailangang sumunod itong mga prosecution panel, 'di ba? Sa kautusan ng impeachment court. Kung saan sinasabi naman nila kong Luistro, nila kong Acop na yes, tatalima kami, susunod kami sa anumang kautusan ng impeachment court na naayon sa batas, 'di ba? Yan yung laging nasa media mga kaibigan. Pero doon sa sulat mismo mga kaibigan, ang naka-address is yung kamera. 'Di ba? Kumbaga, pagdating sa media, 'di ba, sa social media, in public, para sa public consumption, ang pinapasagot yung prosecutor. Samantalang, yung sulat mismo mga kaibigan, naka-address sa House. Kaya ang sasagot niyan, kamera. House. Mismong si Speaker Martin kasi siya yung pinaka-leader dun. 'Di ba? Tapos nung sumagot si Speaker Martin, sinasabi, ba't nakikialam si Tambaluslos dyan? Malamang, naka-address po doon sa kamera. Hindi naman sa prosecutor. Ito yung sinasabi ngayon mga kaibigan ni Attorney Bukoy. Number 1, ang House is a co-equal branch ng Senado. Meron ng interparliamentary courtesy na dapat obserbahan din. Dahil ang order hindi naman sa prosecution Number 2, hindi naman kinakailangan ibalik nila yung articles kung ang hinihingi lang nila yung unang certification. Yun ang articles of impeachment na transmit ng House of Representatives to the Senate, which is verified by the 214 congressmen who signed the articles. That is the compliance itself. Gaya ho ng ruling ni then presiding officer Juan Ponce Enrile in the on the occasion of the impeachment trials of the former Chief Justice Renato Puno. Nag-ruling ho dyan ang nasabing presiding officer. Sinabi niya, once the articles of impeachment has been transmitted to the Senate and received by the Senate, there is now a presumption of legality and regularity. You can no longer question kung sinunod na ba, hindi sila pwedeng mag-impose ng additional condition, hindi nila na pwedeng usisain yan. Dapat yan, sila naman ang mag-comply ng kanilang mandato na litisin na itong articles of impeachment. So, ang hindi ho nga nagko-comply yung korte sa kanilang constitutional duty, yun yung obligasyon ng House of Representatives, nagawa na nila na-transmit na nga So, they should not impose any other condition. Wala ho yan sa saligang batas, wala yun sa sarili nilang articles of rules, Senate rules on impeachment. Gaya nabanggit ko, sila nga hindi nagko-comply ng kanilang obligasyon. And by raising these points, we are not criticizing the impeachment court. We are calling them out. Do your duty. Listen to the clamor of the people. The people want a trial. Ilang independent surveys po yan? 3. 80 to 88% say that the Vice President should respond and face the charges. Sabi niya, she wants to clear her name.
Sabi niya, she wants a bloodbath. Kung totoo yun, ba sila umakit ang Supreme Court? Number 2, ang gusto nila ipatigil ang trial. Worst, nag-file pa ng supplemental petition. And this time, humihingi ng TRO, temporary restraining order. Kung inyo humaalala, yung unang petition na nakafile sa Supreme Court, merong prayer for a preliminary injunction. Wala akong inisyung injunction. So, ibig sabihin, tuloy yan. Ituloy ninyo. Pero sa halip na ituloy, kung ano-anong balakid yung inilalagay sila naiinit daw, sabi ni Attorney Tongol. Sorry, hindi ko na napanood Sinabi lang ni Attorney Tongol na it's been 7 days. Wala pa kayong pinafile. Gaya na nasabi ko, hindi naman ganun kasimple hinihingi ninyo There are repercussions. Second, naiinip ka sa 7 days. Ngayon, 5 buwan na. Hindi pa rin kayo nagsisimula ng trial. Sa halip, mas pinapahirap nyo. Mas naging komplikado. We are stuck at preliminaries. Malinaw mga kaibigan na yung sinasabi dito ni Attorney Bukoy kung ano yung talagang dahilan bakit nagkakaroon ng delay mga kaibigan. Ang lahat ng ito ay dahil sa ginawa ni Escudero mula pa umpisa hanggang ngayon mga kaibigan. Sabay isisisi sa Kamara samantalang 4 na buwan hinawakan ni Escudero yung kaso na yan tapos ibabalik lang. Tapos ngayon gusto sagutin agad yung mga kautusan niya. Paano nga sasagot sina Attorney Bukoy sa katanungan at hinihingi ni Escudero? Yung kasagutan mismo mga kaibigan nasa 20th Congress pa. Malinaw talaga na pang didelay yan. Tapos mga kaibigan, doon sa usapin ng proseso, tapos naman na talaga ng Kamara. 'Di ba, na-impeach na nga si Sara, na-transmit na. Sa Senado. Tapos ang gagawin na lang Senado, gawin yung trial. Tapos magde-decide sila kung i-convict ba si Sara Duterte or i-acquit. Kaya nga mga kaibigan Senado lang ang gagawa ng to try and to decide. Yun na lang mga kaibigan Hindi yung magdidesisyon ka at gagawa ka at mag-iimbento ka ng kung ano-ano. Hindi naman po ganun yung sinasabi ng batas. Ayon mismo kay Attorney Bukoy. Kaya lalong nagkakagulo mga kaibigan. Tapos eto pa, yung ginagawang intriga ni Sara Duterte. 'Di ba sinasabi niya, nirereklamo niya. Hindi naman totoo yan. Yung mga pumirma dyan. Kasi yung iba dyan, bayad daw. Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng mga ibinabato na intriga galing sa ating Vice Presidente, hindi yan papalagpasin ng Kamara. Ito yung kanilang buwelta mga kaibigan. Siguro, dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity nung individual na representante na pumirma. Nung sila ay pumirma at sumumpa, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay sang-ayon para ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan. Yun kasi mga kaibigan, 'di ba, yung pinapakalat ngayon ni Sara Duterte, 'di ba, na may natanggap daw na mga bayad itong mga congressman, kaya naman sila pumirma kahit hindi nila naiintindihan kung ano yung laman ng kanilang pinipirmahan. Kumbaga, pirma lang para ma-impeach na si Sara kapalit ng bayad. Sabay ipapakalat mga kaibigan ng mga alipores ni Duterte yan. Kasi nga daw, naniniwala sila na totoo daw lahat ito kasi may ebidensya sila. Ang ebidensya daw mga kaibigan yung sinabi ni Toby Chanco. Alala ninyo si Toby Chanco, yung campaign manager ng Alyansa na hindi pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Na siya yung nagsabi na meron daw natanggap itong mga congressman. Mga kaibigan, yun na yun yung ebidensya nila. Lahat nun mga kaibigan, hearsay lang. Sabi-sabi, walang ebidensya.
Tapos yun ngayon yung ginagamit na naratibo ng mga Dutertes. Lalong-lalo na sa pangunguna ng ating Vice Presidente. Napakagaling mga kaibigan talaga, gumawa ng intriga. Grabe. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Hindi naman natin sinasabi mga kaibigan na walang corrupt na congressman. Alam naman natin yan na meron talaga. Pero kahit ano pa yan mga kaibigan, kailangan talaga may ebidensya, hindi yung puro hearsay lang, 'di ba? Nasasabihin mo, tumatanggap yan ng maraming pera. Yung mga pumirma diyan, tumanggap yan ng napakalaking pera kapalit ng pirma. Kahit sino mga kaibigan, madaling sabihin yan . 'Di ba? Pero syempre, isa kang vice presidente, sa'yo pa talaga manggagaling. Wala kang ebidensya, magpakita ka nga ng ebidensya para maniwala kami. Samantalang mga kaibigan, yung mismong mga congressman na sinasabihan niya na tumanggap ng bayad, sila yung may ebidensya laban kay Sara Duterte. Kaya nga na-impeach, di ba mga kaibigan? Kaya nga, ang lakas ng loob ng mga prosecutor na gustong ipresenta yung mga malalakas na ebidensya sa harap ng mga 18 senador na pumabor na ibalik yan. Di ba? Na ibalik yung kaso. Mas lalo silang ginanahan . Gusto nilang ipakita sa taong bayan yung malalakas na ebidensya. And yet, ayaw umpisahan. Ang daming pang didelay. Tapos naniniwala pa kayo sa naratibo na pinapakalat ni Sara Duterte at yung mga alipores ni Escudero. Tapos sasabihin lang mga kaibigan, ang lahat ng ito ay dinidelay mismo ng prosecution team. Diba? Sila mismo yung parang may ayaw na. Samantalang gustong-gusto nga nila na maumpisahan na to. Ay nako talaga mga kaibigan, no? Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng mga kabalbalan na pinaggagawa ng ating mga senador, lalo na siguro yung mga 18 na pumabor nga dito sa naging motion ni Cayetano na ibalik yung kaso sa Kamara, abay heto mga kaibigan, ang matinding buwelta ng isang political analyst. Ngayon, nasa tao na ngayon yan. Dahil itong ating mga representatibo na nakalimutan na sila ay representatibo ng tao, kailangan paalalahanan. Kailangan ipaalala sa kanila na sila ay representatibo natin. No? Kailangan ipaalala sa kanila na may silent majority na lumalabas sa survey. No? Tahimik sila pero malinaw sa kanila, gusto nilang ituloy ang impeachment. No? Kailangan maramdaman ng ating mga senador kung sino ang nire-represent nila, or else hatulan sila, hindi lamang nitong mamamayan na dapat nire-represent nila. Hahatulan sila nung susunod na salinlahi, yung susunod na mamamayan, yung kabataan. At iuukit ang kanilang katrayduran sa ating konstitusyon kung hindi nila gagawin yung kanilang tungkulin bilang representatibo ng mamamayan. Yun ngayon ang mangyayari in 1.5 months. Ipaparamdam sa kanila. Tama naman, di ba mga kaibigan? Yung sinasabi dito ni political analyst Ronald Llamas, talagang maiuukit sa kasaysayan itong mga katrayduran na pinaggagawa nila kung hindi nila susundin yung kautusan ng batas at ang kagustuhan ng taong bayan na umpisahan at litisin itong si Sara Duterte. Sabi nga natin mga kaibigan ano pa ba ang kulang, di ba? Kung mismong yung prosecutor team na sinasabi nila na cause of delay ay gustong-gusto nang umpisahan ito at ipakita yung mga ebidensya. Samantalang, ang Senado na lang yung hinihintay. Tapos, yun na nga masama mga kaibigan, nakakalungkot. Mas marami ang mga senador natin na ayaw itong umpisahan. Bakit kanyo? Yung 18 na lang na bumoto para ibalik yan sa Kamara, yung kaso. Hindi pa ba pagpapakita yan ng pang-delay at ayaw umpisahan yung kaso ni Sara Duterte, yung mismong trial niya? Kaya tama lang mga kaibigan yung sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas na talagang maiuukit sa kasaysayan itong mga traidor na mga mambabatas natin kung hindi nila susundin ang kautusan ng mismong batas at kagustuhan ng taong bayan. 'Di ba? Nagtitiwala tayo sa kanila Tapos ganun-ganun lang dahil lang sa
iisang pamilya dahil lang sa gusto nila ng kapangyarihan at manatili sa pwesto ay ipagpapalit nila yung kanilang integridad na pinagkatiwalaan ng taong bayan, pero susuwayan lang nila dahil lang sa isang pamilya, mga kaibigan, at isang tao na sa tingin nila siya na yung next president. Grabe. Siya na daw yung next na pangulo eh. Kaya ganyan daw sila. O kapit tuko, sip-sip. Gusto nila nang manatili sa pwesto. Gusto nila nang walang hanggan na kapangyarihan, mga kaibigan. Kaya ganyan. May hangganan po yan. Tulad na lamang nito, itong grupong Duterte na tuluyan ng pinalayas mismo, mga kaibigan, ng COMELEC. Itong dugyot party list, mga kaibigan. Tapos, eto, nagngangawa sa social media yung leader nila, mga kaibigan. Eto. Panalong-panalo kami at ayaw kami paupuin. Etong si, hindi ako pamilyar Joey Uy, no? Joey Uy ng Manila. Nanalo rin siya as congressman. Naproklama naman siya pero nire-revoke dahil may kaso yata siya. Kami rin, ganun rin. May kaso daw kami noong 2019. Ang masabi ko, if we allow COMELEC to do this now, ano mangyayari pag nanalo bilang presidente ng Pilipinas si Sara Duterte sa 2028? Mga kaibigan, iisa yung naratibo nila ngayon na pinoproject talaga eh. Akala mo talaga panalong-panalo na si Sara Duterte sa 2028, mga kaibigan. Kaya ganyan. Sila lang yung naniniwala sa ilusyon nila, mga kaibigan. Grabe. Ay nako talaga. Tapos sasabihin lang na ire-revoke yung kanyang panalo dahil merong kaso siya ngayon, 2025 sa DOJ, sa NBI, sa kanyang pagwawala dun sa Kongreso nung galit na galit siya and everything, di ba? Kinakasuhan siya ng act of sedition and kung ano-ano pa. So kapag inalaw natin na ganito yung ginagawa sa mga ibinoboto ng taong bayan, ganyan ang gagawin na pattern kay Sara Duterte sa 2028. Kahit maipanalo pa natin siya bilang presidente ng Pilipinas, hahanapan ni COMELEC ng kaso yan ngayon mula sa 2025 para lang i-discredit at i-disqualify si Ma'am. Ang sinasabi niya dito kasi, mga kaibigan, na rason bakit siya natanggal dahil may kaso sila. Tapos dahil sila ay Duterte. Kaya pinaniniwalaan niya na ganito rin yung mangyayari kay Sara Duterte. Iniiba nila yung argumento, mga kaibigan, di ba? Na sinasabi, pag si Sara Duterte naman yung nanalo, sigurado hindi yan makakaupo kasi nga may makaso siya. So yun yung ginagamit nila na pattern daw. Para hindi makaupo itong mga Duterte. Totoo ba, mga kaibigan? Samantalang, meron naman talagang paglabag na ginawa itong dugyot party list. 2019 pa to, mga kaibigan. Nireklamo na. Kaya lang naman sila nakaupo, mga kaibigan. Malamang, Duterte yung presidente nun. Kaya naman, mga kaibigan, yung mga pinapakalat ngayon ng mga alipores ni Duterte, tulad na lamang ni Cardema, mga kaibigan, eto, yung matinding birada ni attorney. Karma na yan sa kanila. Totoo po yan. Nung panahon ni Duterte, malakas sila. Kaya kahit may mga hindi sila na-comply na requirements, nakatakbo pa rin sila at na-proclaim, nakaupo. Ay ngayon, hindi na uubra. Matagal na kasing final yan. Marami ng grupo ang nag-question dito sa Duterte Youth Party List. 2019 pa. 2019. Kaya lang, hindi naman ina-actionan ng COMELEC. Parang ina-archive lang. Ay ngayon, ang recent ng development, yung second division ng COMELEC, kinansila na ang registration ng Duterte Youth Party List. Kaya wala na yan. Kahit pa sila mag-appeal sa Unbank, yung Unbank, wala nang kakampi doon ang Duterte Youth. Kasi yung mga appointees ni Duterte tapos na. So wala na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Mahihirapan na itong Duterte Youth. Karma na ito sa kanila. Dati kasi malakas sila. Panahon ni Duterte, 2019, kahit na hindi sila registered kasi hindi pala sila nag-comply sa requirements ng publication at sa hearing, nakaupo pa rin sila. Ngayon hindi na. Kaya galit na galit itong si Cardema noong nakaraang linggo, di ba? Sabi ni Cardema, kayo sa COMELEC, i-expose ko ang baho ninyo. I-expose ko ang mga ninyo, katiwalian ninyo. Ewan lang natin. Grabe, mga kaibigan, matindi rin tong dugyot party list, Sabi ni Cardema, ibubulgar daw yung mga nalalaman niya. Ngayon pa. Nung nandyan ka, hindi mo sinasabi.
Ba't di mo ibulgar noon? 'Di ba? Akala ko ba para sa taong bayan yung mga pinaggagawa ninyo? May nalalaman ka pala na kabalbalan dyan sa COMELEC. Ba't di mo nalang binulgar noon? Bakit ngayon pa? 'Di ba? Ngayong hindi na pabor sa'yo yung sitwasyon. 'Di ba? Hindi na sumasang-ayon sa'yo yung mga desisyon. Tapos may nalalaman ka na. Nako naman talaga. Sino kayo maniniwala dito, mga kababayan? Kung magawa niya, dala ng galit ni Cardema kung ano-anong binabanta sa COMELEC. Ewan natin kung magawa niya ngayon. Ang malinaw ngayon, kansilado na ang registration ng Duterte Youth as a party list. Pagkakansilado ang registration mo sa party list, hindi ka pwedeng i-proclaim. Pag hindi ka pre-proclaim, hindi ka makakaupo sa 20th Congress. Yan ang problema. Hindi na naman kasi youth yung mga yan. Cute na. Dugyot. Dugyot. Kaya yan mga kabunyog. Dati, napapaboran sila nung panahon ni Duterte, protektado sila. Kahit may mga hindi sila na-comply na requirements nang magpa-register sila, binigyan pa rin sila ng registration ng COMELEC at nanalo sila, nakatakbo sila, nanalo, nakaupo. Pero ngayon hindi na. Long overdue na ito. Matagal na namin itong hinihintay kasi dapat naman talaga i-declare na yan na kansilado ang registration. Sigurado, magagalit itong na naman si Cardema. Imagine niyo, akala ni Cardema, sabi niya ni Cardema, ano na sila? Manunumpa na o ipoproclaim na sila ng COMELEC noong matapos yung canvassing ng COMELEC ng mga party list, nakapulo barong na daw sila. Yung mga nominees nila ng Duterte Youth. Tapos ng mismong araw na yun, nakadamit na sila, na ready na sila para i-proclaim, naka-receive sila ng email na hindi daw tuloy. Hindi daw sila pwedeng i-proclaim kasi may problema. Kaya galit na galit itong si Cardema. Kaya lang, ang problema ni Cardema, hindi na siya youth. At saka yung mga kasama niya, hindi na youth. Dugyot na eh. Pang-asar din tong COMELEC no? Di na lang kasi agad sinabi, mga kaibigan. Pinagbihis pa talaga, no? Pinagbarong. Tapos inaakala ni Cardema, no? Tsaka yung Dugyot party list na sasampa sila sa stage, mga kaibigan. Tapos malalaman nila na hindi pala sila pwedeng ideklara. Di syempre, dismayado lahat, mga kaibigan. Pang-asar din talaga tong COMELEC minsan, no? Ay nako talaga, mga kaibigan. Pero again, mga kaibigan, meron naman talagang matinding rason kung bakit talaga kinansela at tuluyan ng pinalayas itong grupong Duterte. Tulad nga, mga kaibigan, no? Sina Attorney Enzo, yung party list nila na bunyog, lahat po yan, dumaan po yan sa matinding requirements at lahat yan ipinasa nila. Pero ito, mga kaibigan, itong Dugyot party list, ni isa wala daw eh. Kaya nga nirereklamo yan noon pa 2019. Kaya long overdue na talaga. Ngayon pa lang nabigyan ng talagang, sabihin na natin na hustisya para tuluyan ng matanggal itong grupo ni Duterte. So makikita na natin na unti-unti talagang malalagas itong mga Duterte. So syempre, una na dyan yung kanilang Tatay Digong, di ba? Nasa dahig na. Ngayon naman, eto, yung matinding kinakaharap ngayon ng ating Vice Presidente. Tapos eto naman, yung grupo nila na party list, tuluyan na din talagang pinalayas. Tapos mga kaibigan, sinasabi ng mga alipores ni Duterte na ang lahat ng ito ay ginagawa para siraan lang ang pamilya Duterte dahil sobrang lakas daw ni Sara Duterte sa 2028. Pero hindi naman sila naniniwala, mga kaibigan, pagdating dito. Kasi nga, mga kaibigan, may lumabas ngayon na survey na kung saan karamihan ng mga kababayan natin ay tutol sa ginawang desisyon ng 18 senador na ibalik yung kaso sa Kamara, mga kaibigan. Yan yung boses ngayon, mga kaibigan, ng ating mga kababayan. At karamihan dyan sa survey na yan, marami po ang taga Mindanao. Tapos sasabihin ng mga Dutertes na ang buong Mindanao daw at Bisaya ay gusto na ibasura yung impeachment. Ibang klase talaga, mga kaibigan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Isa rin po ba kayo sa marami nating kababayan na tutol
na ibalik yung impeachment complaint ni Sara Duterte sa Kamara, kung saan ito, mga kaibigan, yung matinding balakid at pangdidelay dito nga sa impeachment trial ni Sara Duterte na pinaboran ng ating 18 senador, mga kaibigan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.